Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie, at sa lahat ng mga listeners ng channel ninyo. Ipinanganak po akong lumpo, pero maayos naman po ang forma ng aking mga binti. Kahit ang mga magulang ko noon, nagtataka kung bakit hindi ko kayang lumakad. Pakiramdam ko kasi kapag sinusubukan kong lumakad, parang ang bigat ng mga paa ko. Pero Miss Winnie, hindi naging hadlang ang kapansanan ko para magawa ko ang aking tungkulin at yun ay ang tugisin ng mga aswang. Ako nga po pala si Angel at hayaan niyo kong isalaysay sa inyo ang aking naging karanasan tungkol sa aswang. Ate! Ate, gumising ka! Ate! Felo, Diyos ko, muntik na akong mamatay ah. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Binabangungot na naman po kayo. Parang ilang gabi na po ito ah. Ano po ba kasi ang pinapanaginipan niyo? Nanaginip ako na may isang aswang na gustong pumatay sa akin. Ang aswang na nakikita ko sa aking panaginip, ang siyang aswang na pumatay kay tatay. Sandali nga lang po, kukuha lang ako ng tubig. Sige, pakibilisan lang, Felo. Diyos ko, bakit na naman ba nagpapakita sa akin ang aswang na yun? Ano na naman ba ang kahulugan nitong panaginip ko? Ito na po pala ang tubig. Ubusin niyo po yan para medyo kumalma po kayo. Noong nakaraang gabi, isang babae ang napanaginipan ko. Babaeng may suot na gintong saya tapos may takip ang muka. May ginagawa siyang ritual para sa mga paa ko. Nakikita ko ang sarili ko sa panaginip, nakaupo sa isang silya habang binabasbasan ng isang babae para makalakad. Ano po? Kilala niyo po ba yung babae? Hindi kasi may takip nga yung mukha niya. Naguguluhan na talaga ako sa nangyayari Ang mabuti pa ate, magdasal ka bago matulog para lubayan ka ng mga masasamang panaginip. Ginagawa ko naman yun Alam mo yung aswang kanina sa panaginip ko? Nag-iwan sa akin ng banta. Darating daw ang panahon na papatayin nila ang tao dito sa baryo. Baka naman po naaalala nyo lang ang nangyari kay tatay bago kayo natulog kanina. Ni minsan hindi naman yun nawala sa isipan ko Halos araw-araw naiisip ko ang nangyari kay tatay. Ate, kalimutan na po natin ang mga nangyari. Kaya po ganito ang buhay natin kasi hanggang ngayon hindi nyo pa rin matanggap na wala na ang tatay Umaasa pa rin po kayo na babalik siya. Paano nga yun mangyayari gayong pinatay na siya ng aswang? Hindi nahanap ang katawan ni tatay kaya umaasa ako na buhay siya. Ikaw na nga po ang nagsabi sa akin na nakita niyong kinaladkad ng aswang ang katawan niya palayo. Sabi niyo pa duguan na po si tatay, kaya imposibleng mabubuhay pa siya. Ang pinanghahawakan ko na lang nababalik si tatay ay ang kanyang anting-anting. Hanggat nandito ang anting-anting niya, alam kong buhay pa siya. Hindi na umimik si Felo, kaya bumalik na kaming dalawa sa pagtulog. Hanggang sumapit naman ang isang umaga, dumating si Yana sa bahay, ang aking matalik na kaibigan. 3 taon na rin simula nung nagkakilala kami at sa lahat ng mga dalaga sa baryo, siya lang itong nagturing sa aking kaibigan. Mabait siya, hindi kagaya ng ibang tao na pinagtatawanan ng kapansanan ko bilang isang lumpo. Eto nga pala, Angel, may dala akong kakanin para sa'yo. Hindi kasi naubos kaninang nilalako ko kaya naisipan kong dalhin sa'yo ang iba. Salamat ha. Tsaka nga pala, kamusta na ang lolo mo? Okay na siya. Bigla nga siyang naging malakas ng mapainom ko ng taho Yung bang taho na gawa sa luya, effective nga talaga yon. Sabi ko sa'yo magandang inumin ng taho para sa paos. Na paano ka ba't mukhang nangingitim yung ilalim ng mga mata mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi palagi kasi akong dinadalaw ng masamang panaginip. Masamang panaginip? Alam ko na naman yan, tungkol yan sa tatay mo na kinaladkad ng aswang ano? Hindi rin, yung aswang na pumatay sa tatay ko. Nagpapakita siya sa akin sa panaginip. Sinasaktan niya ako tapos pinagbabantaan na darating raw ang araw na sasakupin nila itong baryo. Ano? Grabe naman yung panaginip mo kahit ako natatakot. Pero ang sabi ni Lolo, kabaliktaran raw ang nangyayari sa panaginip. Hindi raw yun mangyayari. Tsaka huwag ka nang malungkot. Ayokong nakikita kang ganyan Bumalik lang kasi sa akin yung mga nangyari. Kung sana hindi ako isang lumpo, baka may nagawa pa ako habang kinakaladkad ng aswang na yun ng tatay ko.
Tama nga yata ang mga tao eh. Malas ni tatay dahil nagkaroon siya ng anak na lampa kagaya ko. Kaya hindi ko naman ang pagiging manunugis niya kahit gusto ko kasi wala akong kakayahan para lumaban. Baka nga hindi lang talaga para sa iyo ang pagiging isang manunugis. Kagaya ng tatay mo, kilala kita bilang isang matapang, matalino at may paninindigan. Alam mo hindi hadlang ang pagiging lumpo mo para makapagligtas ka ng tao. Mabuti na lang at palagi kang nandyan. Ikaw ang palaging nagpapalakas ng loob ko eh. Kaibigan kita, Angel. Ayoko na nakikita ka ng ganyan. Gusto ko masaya ka lagi. Teka, nasan ba si Felo? Nandun sa tindahan ng tinapay. Inutusan ko siyang bumili doon ng pandesal eh. Sige, tamang-tama may dala akong kape dito. Yana, naniniwala ka ba na makakalakad pa ako? Aba oo, merong himala ang Diyos ha. Ikaw naman kasi, dapat kada umaga, nag-iensayo kang maglakad ng sa ganun magkaroon ng lakas ang mga paa mo. Hindi ko kasi talaga kaya eh. Nanginginig ang mga tuhod ko tsaka mabigat humakbang. Nagtataka nga ako kung paano ka hindi makalakad eh. Maayos naman ang mga paa mo, pantay naman. Hindi kaya isinumpa ka ng mga laman lupa o di kaya aswang? Paano mo naman nasabi yan? Ang tatay mo manunugis sabi mo, di ba? At marami siyang napatay na aswang. Paano kaya kung gumamit ang aswang ng itim na mahika para hindi ka makalakad kasi alam nilang ikaw ang magmamana sa pagiging manunugis ng tatay mo? Mas lalo mo lang akong binibigyan ng iisipin eh. Ibahin na nga lang natin ang usapan. Biro lang. Ang akala ko matatawa ka, yun pala mapapaisip ka lang. Ate, bumalik na ako! Felo, bakit ngayon ka lang? Isang oras ka na yatang nandun sa tindahan ni Aling Guring eh. Paano ba naman po kasi may nangyaring masama doon? Masama? Anong masama? Ha? Baka kamo may nagbubugbugan na naman doon sa tindahan kagaya nung nangyari nung nakaraan. Opo, galit na galit nga po si Aling Guring sa kanila eh dahil nasira ang tindahan niya. Kaya palang tagal mo kasi nakipagchismisan ka pa pala doon. Ito na po pala ang tinapay ate. Oh, ito na rin ang kape mo, Angel. Wow, ang sarap naman sa pakiramdam na pinagsisilbihan niyo ako. Pero kaya ko naman tumayo eh. Yun nga lang, kailangan ko ng saklay. Ate, naikwento mo na ba kay Ate Yana yung tungkol sa babaeng napapanaginipan mo? Babae? Opo, sabi ni Ate Angel, ilang gabi na raw niyang napapanaginipan ng babaeng yun eh. May ginagawa raw siyang basbas sa paa ni Ate Angel para makalakad siya. Kaya nga hindi ko na lang ikinukwento sa'yo kasi alam kong hindi ka maniniwala eh. Pero totoo yun, isang babae na gold ang damit. Binabasbasan niya ang mga paa ko para raw makalakad ako. Kilala mo ang babae? Hindi. Hay nako, ikaw lang itong may panaginip na kakaiba. Ang mabuti pa, uuwi na nga lang ako. May inuutos pala sa akin si Lolo eh. Kailangan ko pala siyang bilhan ng gamot dun sa bayan. Ano? Hindi ka na magkakape? Hindi na. Yana, sandali. May nahulog lang na gamit dito oh. Felo, pulutin mo nga at iabot kay Ate Yana mo. Ito po Ate Yana. Teka, ano ito? Akin na kasi yan eh. Sige na, makaalis na nga ako. Nakita kong ilang segundong napatulala si Felo habang nakatingin sa pintuan namin kung saan lumabas si Yana. Tinawag ko naman ito at dun lang siya napakurap. Sinenyasan ko itong umupo sa tabi ko. Baka sa mukha ni Felo na may iniisip ito kaya kaagad ko naman siyang tinanong. Anong nangyari sa'yo? Nakita niyo po ba yung nahulog na bagay na yun kanina sa sahig natin? Oo, ako nga nagsabi sa'yo na pulutin mo eh. Bakit ba? Ate, nakita ko inuuod ang laman ng bote na yun. Tsaka bakit may dalang ganun si Ate Yana? Ano ka ba, Felo? Ang akala ko naman kung ano na. Langis kasi yun na bigay ng lolo niya. Ang langis na yun ay gawa sa nyog at kaya palaging dala ni Yana yun upang maramdaman niya kagad kung merong aswang sa paligid niya. Ganun po ba? Naku, akala ko kung ano na. Ang mabuti pa, dalhin mo na ang kape mo sa labas. Susunod na rin ako. Magwalis-walis ka pa sa bakuran natin. Sige po, pero gusto niyo po ba munang alalayan kita? Huwag na, paabot na lang yung saklay ko. Ito po ate, tara punta na po tayo sa labas.
Umamin ka nga sa akin, nahahalata ako na mayroon pang ibang gumugulo sa isipan mo eh. Ano na naman ba yun? Naku, wala po. Ito, maupo na po muna kayo dyan at magwawalis lang po ako. Sabihin mo na sa akin, tayo lang naman ang nandito eh. Ate, sa totoo lang po bukod sa nangyaring suntukan doon kanina sa tindahan, may kakaiba po akong nalaman eh. Ano? Sabihin mo na kasi ang bagal mo eh. Aray ko po! Ito na nga sasabihin ko na eh. Alam niyo po ba may namatay raw na dalaga rito sa atin kagabi? Bakit raw? Anong sakit niya? Ang dinig ko wala naman daw po siyang sakit. Tumambay pa nga raw siya kagabi dun sa tindahan ni Aling Goring eh. Hindi na raw siya nakauwi ng bahay nila. Nang makita raw kaninang umagang bangkay niya, bigla raw numipis ang katawan. Ano? Paanong numipis? Alam mo yung parang sinipsip ang katawan niya? Parang gaya po sa pelikula na sinisipsip ng aswang ang katawan ng tao para lumipat ang lakas ng tao dun sa aswang. Imposible naman yung sinasabi mo. Totoo nga po, yun ang pinag-uusapan nila dun eh. Haka-haka nga rin nila na aswang daw po ang gumawa nun. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Felo. Pag-usapang aswang, natatakot ako dahil alam ko na mahirap silang labanan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Felo. Makalipas nga ang 2 araw, lumala ang chismis tungkol nga dun sa aswang na pumapatay raw ng mga dalaga. Doon ko lang din nalaman na hindi lang pala iisang dalaga ang namatay kundi 3 na at meron pang nawawala. Nang araw na yon, pumunta kami sa bahay nila Yana at nadatnan namin ang lolo niyang nagsisibak ng kahoy. Lumalala na palang nangyayari pero wala tayong kaalam-alam. Ang balita ko, kaya raw hindi ko makalat ang krimen na yun kasi pinagbawalan raw ni Kapitan na sabihin sa lahat. Dapat nga kung nag-iisip siya, noon niya pa pinaalaman nangyayari para maging maingat ang lahat. Hinintay pa talaga ni Kapitan na madadagdagan ng patay bago kumilos. Mang Martin, hindi po ba albularyo kayo? Hindi niyo po ba nararamdaman ang presensya ng aswang? Totoo po bang bumalik sila ulit? Nararamdaman ko pero sinasantabi ko na lang yun. Hindi ko naman alam na may banta na pala silang ginagawa dito sa baryo natin. Lo, panahon na yata para sabihin niyo kay Angel ang totoo. Kaibigan ko ho siya at ayokong may mangyaring masama sa kanya. Ano po bang dapat kong malaman? Sumama kayo ni Felo sa loob ng bahay ko at doon tayo mag-usap. Angel, may sinabi sa akin si Lolo tungkol sa aswang. Angel, ang mga pinapatay ng aswang ay ang mga babaeng birhen. Ginagawa nila ito para makuha ang kaluluwa nila at mailipat ito sa katawan nilang mga aswang nang sa gayon magiging malakas sila. Tama nga ang sabi ko ate, hindi nga ako nagkamali. Wala ni kahit isang sugat ang mga babaeng namatay at makikita lang na numipis ang kanilang katawan. Senyalis yun na hinihigop ng aswang ang mga lakas nila para makuha nila ito. Natatakot nga rin ako kasi isa rin akong birhen. Baka naman hindi ako matipuhan ng aswang kasi isa akong lumpo. Delikado kayong dalawa. Mang Martin, ano kaya ang magandang gagawin para hindi kami mapatay ng aswang? Magsaboy kayo ng asin at bawang sa bakuran ng bahay ninyo tuwing sasapit ang dilim. Angel, naikwento ko rin kay Lolo ang panaginip mo tungkol sa aswang na pumatay sa tatay mo. Kaya mo siya napapanaginipan dahil kinukulam ka niya. Pero nagtataka ako kung sa anong dahilan. Isa kang lumpo kaya hindi ka pwedeng maging manunugis. Hindi naman sa minamalit ko ang kakayahan ng mga lumpo. Pero hindi ka pwedeng makipagsabayan sa mga aswang, Angel. Naiintindihan ko po kayo. Hindi kaya tama nga ang panaginip ko na babalik sila upang masakop ang baryo natin? Kapag nanaginip ka uli ng ganoong bagay, pagkagising mo sa umaga, kagatin mo ang mga maliit na buhay na kahoy. Po? Para po saan? Naniniwala ang mga matatanda noon na kapag nanaginip ka ng masama at kinagat mo ito sa isang kahoy, sa oras na mamatay ang kahoy, ang ibig sabihin, mangyayari ang panaginip mo. Pero kapag hindi, kabaliktaran ang mangyayari. Sige po, gagawin ko po yun. Lo, ang kambing natin. Sumama kayo sa akin. May ipapakita ako sa inyo.
Mabilis naman kaming sumunod sa matandang lalaki ng mga oras na yon. Dinala niya kami sa kulungan ng kambing nila at ipinakita sa amin ang mga sugat ng kambing sa leeg. Kagat yun ng may mahahabang pangil. Naniniwala ako na kagat ito ng mga aswang. Kakaiba nga po ang ngipin na bumaon sa lalamunan at leeg nila. Halatang matulis. Kapag hayop, kinakagat lang nila at sinisipsip ang dugo. Pero kapag tao, hinihigop nila ang lakas ng mga ito. Tao man o hayop, hindi ligtas sa mga aswang. Buti na lang po, Ate Angel, wala tayong alagang hayop. Felo, mas mag-alala ka sa sarili natin. Kita mo naman ako, halos hirap na nga makalakad kahit may saklay na. Wag lang naman po sana humantong sa sitwasyon na sasalakayin tayo ng aswang. Makalipas pa ang ilang mga araw, naglalako kami ni Felo ng daing. Yun na ang kabuhayan namin simula noon pa at kada umaga lang kami naglalako. Nakasalubong naman namin si Yana sa kalsada na naglalako rin ng kakanin. Dito pa talaga tayo nagkita ah. Kumusta naman ang benta niyo ng daing? Eto, sobrang matumal. Hindi na nga ako nagbenta ng ilang araw pero parang nagsawa na rin ng mga tao na kumain ng daing. Ate, bumili kaya tayo ng palamig doon oh. Nauuhaw na kasi ako kakaikot eh. Sige, mauna ka na doon at susunod kami ni Yana. Sige po. Angel, meron pala akong ibibigay sa'yo. Inimbento ito ni Lolo para gawing proteksyon laban sa mga aswang. Sa katunayan, dalawang ginawa niya. Isa para sa akin, isa para sa'yo. Talaga? Patingin nga ako. Eto. Ano ba tong kulay pulang nakalagay? Mula daw yan sa laman ng karne na pantaboy sa mga masasamang nilalang. Isuot mo para hindi ka malapitan ng aswang. Sige, pakisabi kay Mang Martin na maraming salamat ha. Oo, tara na pumunta na tayo kay Felo. Akma na akong maglalakad kaya lang nasagi ng paa ko ang paa ni Yana. Huli na para masalo niya ako. Napasubsob ang mukha ko sa lupa at napangiwi ako sa sobrang sakit. Angel, ayos ka lang ba? Hindi, tulungan mo nga akong makatayo. Hinarang-harang mo na naman kasi ang paa mo sa dinaraanan ko eh. Naku, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ate, ayos ka lang ba? Naku po, mag-iingat po kayo kasi baka mapano kayo dyan. Sementado pa naman itong kalsada. Hindi ko talaga sinasadya, Angel. Pasensya na talaga. Oo na, tulungan niyo na lang ako ni Felo na makabangon. Ayan. Felo, ibigay mo na nga ang saklay ng ate mo. Eto ate oh. Umuwi na nga lang tayo kasi ang hapdi ng pisngi ko na napasubsob sa lupa eh. Sandali, dumudugo ang pisngi mo. Akin na at nang mapunasan ko ng kamay ko. Ate, dadaan pa tayo kay Aling Sonia. Paano ba yan ang sakit-sakit ng pisngi ko? Naghihintay yun sa atin para makahingi ng kahit barya man lang. Kawawa naman po si Aling Sonia kapag maghapon siyang nandun at nakaupo sa gilid ng kanto para hintayin lang tayo. Oo na, dadaan na tayo doon. Doon sa babaeng namamalimos? Naku, kayo na lang ang dumaan doon kasi sobrang init na. Mauna na lang ako sa inyo. Kita na lang tayo mamaya ha. Pupuntahan na lang kita sa bahay nyo. At saka huwag ka nang magtagal doon sa babaeng namamalimos. Ang pisngi mo dumudugo. Oo, sandali lang kami doon. Ate, napaano po ba kayo at natumba kayo kanina? Nasagi ko kasi ang paa ni Yana kanina eh. Imposible naman po na hindi niya alam na masasagi mo ang paa niya. Nadisgrasya lang, Felo. Bakit, iniisip mo ba na sinadya ni Yana na pati rin ako para matumba? Opo. Sira, hindi niya gagawin yun. Magkaibigan kaming dalawa at alam mo kung gaano siya kabait. Kita mo binigyan pa nga ako ng proteksyon no, pangontra sa aswang. Saan daw po ba galing yan, sa lolo niya? Oo, ginawa niya raw kasi ng proteksyon si Yana, kaya sinama na lang niya ako. Ayan na pala si Aling Sonia. Mabilis namang tumakbo sa kinaroroonan namin si Aling Sonia nang makita niya kami. Ilang buwan na siyang namamalimos dito sa baryo namin. Naaawa ko sa kanya dahil ang dungis ng kanyang itsura kaya kapag may mga damit akong hindi na naisusuot, ibinibigay ko na yon sa kanya. Aling Sonia, kanina pa po ba kayo rito? Oo, kanina pa. Ang akala ko nga hindi na kayo darating. Ito nga po pala ang palamig oh. Uminom po muna kayo. Ay, salamat. Tamang-tama nauuhaw na ako.
Bilis naubos niyo po kaagad. Aling Sonia, pagpasensyahan niyo na kung barya lang ang ibinibigay namin ni Felo sa inyo Matumal kasi ang kita ng daing na tinitinda namin Ito po 10 piso. Ano ka ba? Ayos lang iha. Walang problema sa akin. Naiintindihan naman kita. Kung tutuusin, nagsusumikap ka nga kahit lumpo ka. Pero ako itong palimos ng palimos. Wala kasi akong mapasukan na trabaho sa edad ko ito Ang mahalaga po, hindi kayo nagnanakaw. Bibigyan na lang po namin kayo ng daing para may maulam po kayo mamaya. Masarap po yung daing namin, hindi siya maalat. Ito, dalhin nyo na po pa uwi. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Angel, maaari ko bang hawakan ang mga paa mo? Opo, sige po. Sana makalakad ka na, Angel. Naku, kung makakalakad pa ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Darating din ang panahon na makakalakad ka. Konting tiis na lang, iha. Aling Sonia, kailangan na po naming umuwi ni ate. Nagugutom na po kasi ko Sige, sa susunod na araw aabangan ko ulit kayo dito ha. Sige po. Masayang tumalikod sa amin ang matanda habang bitbit ang daing na binigay namin. Makalipas pa ang ilang mga araw, nararamdaman ko na lang na tumatamlay ang katawan ko. Wala naman akong ginagawa sa bahay pero sumasakit ang buong katawan ko. Parang nawawalan ako ng lakas sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ate, umaga na po. Wala po ba kayong balak na bumangon dyan? Ang akala ko ba maglalako tayo ng daing? Naku, ewan ko nga kung napano ko. Parang wala akong ganang kumilos tsaka wala akong lakas. Baka naman po may sakit kayo. Mahipo ko nga po ang noo nyo. Wala naman po kayong lagnat. Napano po kaya kayo? Hindi ko alam pero sa totoo lang, nagsimula lang ito nung naisuot ko ang binigay ni Yana sa akin na kwintas na ito. Ano naman ang koneksyon yan sa nararamdaman nyo, ate? Hindi ko rin alam pero dun talaga nagsimula Nung sinuot ko ang kwintas na ito nung umagang yun, kinahapunan nagsimula na parang manghina ang katawan ko. Di tanggalin nyo na lang po. Sige, tatanggalin ko na lang ito pero isusuot ko na lang pag nandyan si Yana. Nakakahiya naman kasi, baka sabihin niya nagdududa ako sa kakayahan ng lolo niya. Matagal nang manggagamot si Mang Martin dito sa atin kaya hindi ako magdududa sa kakayahan niya. Kaya mo bang ikaw na lang ang maglako ng daing? Opo ate, palagi ko naman po itong ginagawa noon na maglako ng mag-isa. Basta, pagkasapit ng 9:00 na ubos man o wala, umuwi ka na ha. Magdala ka rin ng tinapay. Sige po, aalis na po ako. Nang makaalis naman si Felo, makalipas ang ilang minuto, dumating si Yana sa bahay. Nag-aalala ito sa akin kaya sigurado na akong alam na niyang masama ang pakiramdam ko. Umupo siya sa tabi ko at binigyan ako ng tinapay. Kumuha siya ng tubig para mapunasan ako ng mga oras na yon. Pupunasan na kita ha? Ikaw naman kasi, hindi ka kagad uminom ng gamot. Wala naman kasi akong sakit Anong walang sakit? Sa lagay na yan wala pa? Mabuti na lang at sinabi sa akin ni Felo ang nangyayari sa'yo. Tsaka nga pala, kaya hindi ako nakadalaw dahil si Lolo, alam mo naman na sinusumpong ng hika yun. Ayos lang, naiintindihan din naman kita Kaya mabigat ang katawan mo kasi meron kang lagnat sa loob. Kailangan mong punasan palagi para lumabas ang init sa katawan mo. Tsaka uminom ka na rin ng gamot. Sige, para ka ng doktora Aba, oo naman. Ito ang tinapay na isang plastic, ubusin mo yan para magkalaman ng tiyan mo. 3 araw lang ako na hindi nagpakita sa'yo, nangayayat ka na. Wala kasi akong ganang kumain Nasaan nga palang kwintas mo? Ha? Tinanggal ko kanina, nandun sa mesa. Bakit mo naman tinanggal? Ayaw mo bang maprotektahan kanyan laban sa aswang? Hindi natin alam kung sino ang aswang, kaya dapat hindi mo yan inaalis sa leeg mo. Isusuot ko naman talaga ulit kaya lang nakalimutan ko. Pakiabot mo nga lang sa akin nang maisuot ko. Ikaw talagang babae ka, oo. Ito, isuot mo na at pagkatapos mahiga ka na dyan. Gusto mo ba ng kape? Sige Yana, ipagtimpla mo ko. Sandali lang ha, pupunta lang ako sa kusina nyo. May mainit na naman yatang tubig doon Oo, meron na.
Nagtimpla naman siya ng kape at inabot niya yun sa akin. Akmang iinumin ko na sana nang biglang nakita kong lumutang ang malaking ipis doon. Natapon ko ang kape dahil sa gulat kaya napasurin ako. Yana, ano yun? Hindi mo ba nakita ang malaking ipis sa kape bago mo ibinigay sa akin? Ano? Malaking ipis? Hindi ko napansin. Ikaw naman alam mo naman na takot ako sa ipis eh. Sorry, hindi ko talaga alam. Ako nang bahala na maglikpit dyan. Pasensya ka na. Muntik ko nang mainom. Mabuti na lang talaga at lumitaw kagad bago pa ako nakahigop ng kape. Imposible naman na hindi mo napansin ang malaking ipis na yun. Hindi ko nga talaga napansin. Totoo ang sinasabi ko. O siya, gusto ko nang magpahinga. Salamat nga pala sa tinapay na binigay mo sa akin ha. Angel, magpatingin ka na kaya kay Lolo. Iniisip ko kasi na baka kaya ka biglang nagkaganyan dahil binati ka ng mga elemento. Hindi ka gagaling niyan kapag hindi ka pumunta sa albularyo. Sige, bukas kapag hindi pa naging maayos ang pakiramdam ko, pupunta na ako sa lolo mo. Pero sa ngayon ang sakit talaga ng katawan ko kapag bumabangon ako. Maiwan na kita ha, kapag may kailangan ka utusan mo lang si Felo na pumunta sa bahay. Oo Yana, salamat. Nang makaalis na si Yana, bumalik na ako sa paghiga sa papag. Hanggang sumapit naman ang gabi, maaga kaming nagpahinga ni Felo. Pero bago yun, nagsaboy muna siya ng asin at bawang sa labas ng bahay namin. Nagtabi pa kami ng asin at bawang sa aming higaan. Hanggang sa nakatulog na kami, dinalaw naman ako ng panaginip. Pero nagising naman ako kagad nang maramdaman ko ang pagyugyug ni Felo sa balikat ko. Felo, nanaginip na naman ako. Ate, makinig ka. May narinig akong pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Ha? Oo nga no. Humawak ka ng asin at bawang, dalian mo. Huwag ka rin gumawa ng ingay. Magmatsyag lang tayo sa pagaspas ng pakpak ng aswang na yan. Natatakot ako ate. Umiikot lang siya sa bahay natin. Huwag kang matakot. Ito ang tandaan mo ha. Kapag nakapasok ang aswang na yan, magtago ka, iwan mo na lang ako. Hindi po pa pwede yon. Gawin mo lang kung ano ang gusto ko. Parang nawawala na naman ang pagaspas eh. Baka umalis na yung aswang. Sana nga talaga, Felo. Ha? Nasa bubong natin siya. Mabilis niya lang masisira ang bubong natin kapag nilakasan pa niya ang pagkaluskus. Ang mabuti pa magtago ka sa ilalim ng papag. Dalian mo. Dalawa tayo na magtago ate. Ikaw na. Sige na Felo. Pakiusap sundin mo na ako. Kahit anong mangyari wag na wag kang lalabas ha. Pero, wala nang pero magtago ka na. Mabilis naman na nagtago si Felo sa ilalim ng papag at doon na nagtagumpay ang aswang na sirain ang bahay namin. Napatingala ako sa kanya at nakita ko naman siya, ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Bumaba siya sa sahig at lumapit sa akin tsaka sinakal niya ako. Mabilis ko siyang sinabuyan ng asin at bawang sa muka kaya umatras ang aswang habang nagwawala. Felo, lumabas ka na dyan. Lumipat na tayo sa kwarto ni tatay, dalian mo. Dito na ako ate, tara na po. Bilisan mo ang pagtakbo bago pa niya tayo maabutan. Hindi siya makakapasok sa kwarto ni tatay dahil maraming pangontra doon laban sa mga aswang. Kailan niyo pa po nabuksan ang kwarto ni tatay? Kaninang hapon lang. Tara na, dumiretso ka na sa loob. Diyos ko, ang buong akala ko napatay ka na kanina ng aswang na yun. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun dahil nag-aalala din ako sa'yo. Ate? Oh, bakit? Nasaan ang saklay mo? Nandito, dala-dala ko. Ha? Hindi. Wala nga akong saklay. Nakakalakad ka na, ate! Hindi. Totoo, nakakalakad na nga ako. Diyos ko, paano to nangyari? Himala, salamat talaga sa Panginoon. Bukas na po tayo magsaya kasi mukhang hinahanap pa po tayo ng aswang sa labas. Tinatapon ata ng lintik na yun ang mga gamit natin. Felo, ang aswang na yun ang pumatay sa tatay natin. Po? Oo, kaya hindi niya ako pwedeng mapatay dahil ako ang papatay sa kanya. Makalipas naman ang ilang minuto, narinig namin na lumipad papalayo ang aswang kaya doon na kami lumabas ni Felo.
Sobrang saya ko dahil nakakalakad na ako at nagpapasalamat ako sa Diyos na walang nangyari sa amin. Sumapit naman ang umaga, naglako kami ng daing. Dala-dala ko pa rin ang aking saklay para hindi magulat ang mga tao. Daing! Daing kayo dyan! Sana makatiba-tiba tayo ngayon, Felo. Sana nga ate, pero alam mo masaya ako para sa'yo. Salamat ha, kahit na ako sobrang saya ko. Kung masaya kang nakakalakad ka na, bakit ginagamit mo pa rin ang saklay mo? Ayoko kasing ipaalam sa iba na nakakalakad na ako. Gusto ko munang unahin na ipaalam kay Yanang lahat. E di sana kung makita nilang nakakalakad ka na, e di hindi ka natitignan ng mga yan tsaka pagtatawanan. Hiyaan mo ng mga tambay na yan. Naninibago ka pa kada araw na makita nila ako, tinatawanan naman talaga ako ng mga yan. Naaawa kasi ko sa'yo ate. Alam mo kung magkasing edad lang kami ng mga yan, naku! Alam ko na ipagtatanggol mo ko, pero hindi na kailangan. Balang araw ipapakita ko sa kanila na ang lumpong ito ay kayang makabangon at kayang pumatay ng mga aswang. Hindi nyo naman po kayang patayin ng aswang na yun eh. Kaya ko, pero kailangan ko pang mag-ensayo. Sisimulan ko na yun bukas. Simula nung mga araw na nakakalakad na ako, halos walang paglagyan ng saya na nararamdaman ko. Lumipas pa ang mga araw, dumating si Yana sa bahay at alam na niyang sinalakay kami ng aswang. May dala siyang kakanin at binigay niya yun sa amin ni Felo. Nagkakapi kami habang kumakain ng kakanin na dala niya. Alam mo, sobra akong nag-alala nung nalaman ko na sinalakay kayo ng aswang. Mabuti na lang walang nasaktan sa inyo ni Felo. Kaya nga sobrang natakot ako, Yana. Yung aswang na pumatay kay tatay, bumalik siya. Gusto niya akong mapatay. Pero bakit? Yun yata ang pahiwatig ng panaginip mo sa'yo eh. Sinunod mo ba ang sinabi ni Lolo na ikagat mo sa maliit na punong kahoy kung managinip ka ulit tungkol sa aswang? Oo, ginawa ko na yun nung nakaraan at namatay nga ang punong kahoy. Ang sabi ni Lolo sa akin, kaya ka raw nananaginip ng ganon kasi nakasilip siya sa dingding nyo. Pwede raw na habang pinapanaginipan mo siya, nakasilip siya sa'yo. Ano? Oo, tignan mo naman kasi itong dingding nitong bahay nyo. Tsaka nagtataka si Lolo kung paano kayo sinalakay ng aswang. Naisip niya na baka hindi mo sinuot ang kwintas na binigay niya sa'yo, kaya ka sinalakay ng aswang. Sa totoo lang, hindi ko talaga sinuot yun. Kada gabi na matutulog ako, tinatanggal ko yun kasi parang sumisikip sa leeg ko eh. Hindi naman kasi ako sanay na matulog na may kwintas. Kaya pala alam mo kung sinunod mo lang sana ang sinabi ko na wag mong tatanggalin ang kwintas, malalayo ka sa kapahamakan. Ate, hindi ba ang sabi niyo sa akin, sasabihin natin kay Ate Yana ang sikreto mo? Sikreto? Ano namang sikreto yun? Yana, alam ko matutuwa ka kapag nalaman mo ito. Tignan mo, kaya ko nang tumayo kahit wala akong saklay. Ha? Totoo nga. Paano nangyari yan? Ano bang ginawa mo at kailan ka pa nakakalakad? Pwede bang isa-isa lang muna ang tanong mo? Nung sinalakay kami ng aswang, nabigla na lang ako na kaya ko palang tumakbo. Kahit nga ako hindi makapaniwala Diyos ko, salamat. Totoo nga na may himala. Masaya ako para sa'yo. Sa wakas natupad na rin ang matagal mo nang hinihiling. Kaya nga sino naman ang mag-aakala na makakalakad pa ako ngayon kahit isinilang akong isang lumpo? Basta may tiwala ka sa Diyos, mangyayari talagang mga bagay na yan. Uuwi na ako, sasabihin ko kagad kay Lolo na kaya mo nang maglakad. Ay, wag. Ayoko pa sanang may makaalam bukod sa atin O sige, ikaw ha, pasabog ka rin ha? O hindi ba maglalako pa kayo ng daing ngayon? Oo, paalis na nga sana kami kaya lang bigla kang dumating na may dalang kakanin at kape. Sige na, maglako na kayo doon, 7:00 na ng umaga Tara na, ikaw naman kasi ate, kahit kaya mo nang maglakad pinapahirapan mo pang sarili mo na magdala ng saklay na yan. Basta, ayoko munang may makaalam na ibang tao na nakakalakad na ako. Umalis na kami ni Felo sa bahay para maglako ng daing. Makalipas naman ang 2 oras, naubos ang paninda namin kaya sobrang saya naming dalawa. Bago pa kami umuwi, bumili kami ng tinapay tsaka dumaan sa pwesto ni Aling Sonia, kung saan siya palaging naghihintay sa amin.
Ayan na pala si Aling Sonia oh. Tara, lapitan na natin. Sandali, parang may mga pasa si Aling Sonia. Kaya nga po, tanungin natin kung anong nangyari sa kanya, ate. Sige, dali. Aling Sonia, ano pong nangyari sa inyo? Aba may mga kalalakihan na pumunta rito. Sinaktan nila ako dahil may kasalanan daw akong nagawa dito sa baryo. Kasalanan? Ano pong kasalanan? Tinatawag ba naman nila akong aswang kasi raw lulubog lilitaw ang ginagawa ko dito sa baryo? Wala naman akong alam sa sinasabi nila at gusto nilang umamin ako sa mga nangyayari. Paano naman ako aamin gayong wala naman akong alam tungkol sa mga aswang na yan? Kawawa naman po kayo. Meron pa kayong mga sugat oh. Felo, ibigay mo ng tinapay sa kanya tsaka ang sa malamig. Ito nga rin po pala ang konting barya. Masyado na itong marami Paldo ata kayo ngayong araw. Opo, sa awa ng Diyos naubos ang tinitinda naming daing. Ganon talaga kapag mabait kang tao. Palagi kang kinaaawaan ng Diyos. Iha, mag-iingat ka kasi merong nilalang na hindi ka titigilan. Po? Oo, ikaw ang sadya nila. Gusto ka nilang mapatay. Mapatay? Sino po ang papatay sa akin? Ang mga aswang po bang tinutukoy nyo? Oo, galit sila sa'yo. Paano nyo po nalaman ang tungkol sa mga bagay na yan? Narinig ko ang kwentuhan ng mga tao rito. Sinalakay raw kayo ng aswang. Mag-iingat ka at lumaban ka sa kanila para mabuhay. Gamitin mo ang asin at bawang. Kahit papaano hindi ka nila masasaktan kapag meron kang ganon. Sige po, maraming salamat po sa pagpapaalala sa akin. Magiging sagabal ka sa planong pagpapalakas ng aswang kaya hanggat hindi mo pa nadidiskubre ang lakas na meron ka, uunahan ka nilang patayin. Nakakatakot naman po ang sinasabi nyo, Aling Sonia. Hindi ko to sinasabi para takutin kayo. Sinasabi ko ito para paalalahanan kayong huwag maging kampante sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tumango naman ako kay Aling Sonia at tapos ay umuwi na kami ng bahay. Pinasok ko ang kwarto ni tatay at pinakialaman ko ang kanyang mga gamit. Lahat ng patalim na tinatago doon sa kwarto niya ay tinignan kong maigi. Nagtaka naman si Felo kung bakit ko yung ginagawa hanggang sa sinabi ko sa kanya na gusto kong labanan at mapatay ang aswang. Baka po mapahamak lang kayo ate kapag sinubukan yung labanan ng aswang. Alam nyo naman po na malalakas sila Sabi ni tatay, takot raw ang mga aswang sa mga patalim na ito. Tignan mo itong karit niya, may bahid pa ng dugo Ito ang huling patalim na kanyang ginamit bago siya kinaladkad ng aswang. Paano mo naman po gagamitin ang karit na yan? Ginigilitan ni tatay ang leeg ng aswang gamit itong karit. Takot raw sila rito dahil kapag nasugatan sila, sumasama ang kanilang mga balat sa talim ng karit. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Aling Sonia na hindi tayo titigilan ng aswang? Oo, naniniwala ako. Sabihin na nating hindi natin siya gaanong kakilala, pero malakas ang kutob ko na may alam siya tungkol sa mga aswang. Halata naman po sa pananalita niya kaya lang hindi ko na po siya tinanong kanina. Ano naman po yung parang buntot na nakalapag sa papag? Ang tawag dito ay buntot pagi. Natatakot rin daw ang aswang dyan, sabi ni tatay. Mamayang gabi, itatabi natin itong buntot pagi at karit. Ano po ang gagawin sa buntot pagi? Hinahampas ito sa mga aswang at pwede din silang masugatan dahil dito. Ang dami-daming gamit ni tatay pero wala akong nakikilala sa mga yan. Bata ka pa kasi nung namatay si tatay kaya nga hindi ko na sinubukang sumigaw nung nakita kong kinakaladkad siya ng aswang dahil hawak kita noon. Ganun po ba? Oo, malapit nang sumapit ang gabi. May manunggal akong nakita dun sa likod ng bahay. Kukunin natin yun at isasabit sa bintana. Ate, ano naman po ang ganap ng manunggal? Pantaboy din sa mga aswang. Nang malapit ng dumilim, nanguha kami ng manunggal sa likod ng bahay tsaka inilagay yun sa bintana at pintuan. Maayos na rin ang bubong namin ngayon na sinira ng aswang. Nilagyan ko rin ng malalapad na kumot ang aming dingding para hindi kami masilip ng aswang. Sululang ang meron kami sa bahay kaya maaga kong sinindihan yun.
Parang hindi po ako makatulog. Natatakot kasi ko na baka dumating ang aswang at dadaan na naman siya sa bubong. Kung sakali mang darating ang aswang, siguradong sa bubong siya dadaan. Meron na kasing manunggal sa bintana at pintuan eh. Pero huwag kang matakot. Katabi natin ngayon ang asin, bawang, karit at buntot pagi ni tatay. Kaya may pamatay tayo sa kanya. Kung makapagsabi po kayo na may pamatay sa kanya, parang makakaya niyong kontrolin ang lakas ng aswang. Susubukan ko at alam kong magagawa ko yun dahil yun ang gusto kong gawin. Maya-maya pa, habang nakahiga na kami, bigla kaming naalarma nang marinig ang malakas na pagaspas ng aswang. Hinawakan ko ang buntot pagi at karit tsaka naghanda sa pagpasok niya sa bahay namin. Kagaya nga ng inaasahan ko, sa bubong na naman siya naghanap ng daan hanggang sa nasira niya ito at bumulaga na naman sa amin ang nakakatakot na nilalang. Nagkita rin tayo ulit, pero hindi na ako kagaya ng dati. Ang batang lumpo na tinititigan ka lang nakalad ka rin ng ama ko. Ate, bakit mo kinakausap ang aswang na yan? Sasagot ba yan sa'yo? Hindi ko alam, pero Felo, sabuyan mo na siya ng asin. Sige po. Humanda ka sa aking aswang ka. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa magulang ko. Mag-iingat ka ate, mukhang mapanganib siya. Ayan na, sumasalakay din siya sa'yo. Sabuyan mo na lang siya ng sabuyan ng asin hanggang sa mamatay ang hayop na yan. Sa bawat pagdampi ng asin sa katawan ng aswang, umaangil ito sa sobrang hapdi. Tumakbo ko papalapit sa kanya tsaka pinalo ang aswang ng buntot pagi sabay gilit ng karit sa kanya. Nagawa ko siyang sugatan sa 2 gamit na bitbit ko sa pag-atake. Gumanti naman ito sa akin at malakas niya akong binangga kaya tumalsik ako sabay umpog ko sa dingding namin. Lumipad ang aswang papunta sa bubong at tumakas. Ate, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Nagawa ko siyang sugatan, Felo. Tama nga si tatay, matalimang karit na ito. Tignan mo nandito pang bahid ng dugo ng aswang na yun. Kaya ata siya tumakas dahil natatakot po siya sa inyo, ate. Sa wakas, magagawa mo na siyang mapatay dahil sa mga gamit ni tatay. Sana nga talaga nang sa ganun masagot na ang katanungan ko kung buhay pa ba si tatay o pinatay na siya ng halimaw na yon. Bumangon na po kayo dyan sa sahig, ate. Ang sakit ng likuran ko na naumpog sa dingding. Sobrang lakas niya. Paano pa kaya kung walang asin at bawang na tumatama sa kanyang balat? Sigurado ko baka namatay na ako kanina. Malakas ang loob mong labanan ng aswang na yon, ate, at sigurado ako na magiging magaling kang manunugis kung sakaling minana mo ang kakayahan ni tatay. Kahit hindi ako nagmana ng pagiging manunugis ni tatay, papatayin ko pa rin ang aswang na yon. Tinulungan ako ni Felo na makabangon mula sa sahig. Sumakit ng husto ang likuran ko pagkasapit ng umaga, pero hindi ko ininda yon para lang makalako kami ng daing. Nang araw na yon, nagulat kami nang makita si Aling Sonia na naglalakad sa daan. Ang alam ko wala siya sa baryo namin kapag ganung araw. Pumupunta lang siya sa araw ng Miyerkules para makapanghingi sa amin ng limos. Aling Sonia, bakit po kayo nandito? Hinahanap talaga kita. May gusto kong sabihin sa'yo. Ano naman po yun? Ang akala ko po ba araw lang ng Miyerkules ang punta niyo dito sa baryo namin? Kasi meron akong gustong sabihin. Hindi ako manlilimos ngayon. Importanteng bagay ang sasabihin ko. Angel, ikaw lang ang may kakayahan na pigilan siya. Sino po ang pipigilan ko? Ang mga aswang, pigilan mo sila, patayin mo sila para manahimik na itong baryo. Ano naman po ang magagawa ko para mapatay sila? Sa tingin niyo po ba may kakayahan ng isang lumpo na kagaya kong pumatay ng aswang? Oo, malaki ang tiwala ko na magagawa mo yon. Alam mo rin na hindi ka na lumpo at nagpapanggap ka na lang ngayon. Ano? Paano niyo po nalaman ang mga bagay na yan? Ang kapatid ko lang po at si Yana ang nakakaalam tungkol sa bagay na yan. Hindi na kailangan malaman mo pa kung paano ko natuklasan ang bagay na yon. Ang mahalaga, malaman mo na meron kang kakayahan na pigilan sila. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Kapag hindi mo magawang mapatay ang aswang, ikaw ang papatayin nila. Wala kang magagawa doon dahil yun ang kapalaran mo. Kakatay ka ng aswang o ikaw ang kakatayin nila. Aling Sonia, bakit po may alam kayo tungkol sa mga aswang? Ano po ba talaga ang totoo niyong pagkatao?
Hindi naman umimik ang babae at mabilis na lang itong umalis. Nang mga oras na yon, nakita ko rin si Yana na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ko. Nahahalata ako na umiiwas si Aling Sonia sa kanya sa hindi ko malaman na dahilan. Sumamak sa akin, may kailangan sabihin si Lolo sa'yo. Teka, bakit? Ano bang meron, Yana? Basta, siya nang magpapaliwanag sa'yo. May mga bagay na nangyayari dito sa baryo na hindi natin akalain na magagawa lang pala ng iisang tao. Ano po bang ibig niyong sabihin? Sumunod na lang kayo sa bahay para maliwanagan kayo sa lahat. Sige, tara na, Felo. Si Aling Sonia ba yun? Oo, nagtaka nga ako kung bakit siya umalis nung makita kanyang paparating sa kinaroroonan namin. Umiiwas yata ang babaeng yun. Ang akala niya siguro makakabalik pa siya para makapanlimos dito. Anong ibig mong sabihin? May nadiskubre si Lolo sa pagkatao ng babaeng yun. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ano? Bakit? Hindi naman umimik si Yana hanggang sa nakarating kami sa bahay nila. Pinapasok nila kami sa loob ng kanilang bahay at mabilis na isinara ang pintuan. Seryosong nakatingin sa akin si Mang Martin ng mga oras na yun. Matagal ko nang alam na palagi ninyong binibigyan ng limos ang babaeng yun. Si Aling Sonia po? Oo, kaya lang may nalaman ako tungkol sa kanya. Sa tuwing darating siya dito sa baryo natin, may namamatay na isang dalaga. Po, baka naman po nagkataon lang sa mga nangyayari dito ang pagdating niya. Isa siyang aswang, Angel. Ano? Aswang? Kung aswang siya, bakit sinabi niya sa akin na ako raw ang may kakayahan na patayin ng mga aswang? Bakit sinabi niya sa akin na kaya ko raw pigilan ng mga aswang na yan? Inuuto ka lang niya. Huwag na huwag kang maniniwala sa mga taong hindi mo gaanong kilala dahil kaya nilang maging doble kara. Kagaya ng nangyari sa tatay mo, namatay siya sa sobrang pagtitiwala. Ang alam ko, kakilala ng tatay mo ang aswang na pumatay sa kanya. Gusto mo bang maulit sa iyo nangyari sa tatay mo? Hindi na ako nakaimik ng mga oras na yon at paulit-ulit na sinabi ni Mang Martin sa akin na isang aswang ang matandang babaeng yon. Bilang mas nakatatanda sa akin at mataas ang respeto ko sa kanya, sinunod ko na lang ang lahat ng kanyang habilin sa akin. Isang umaga, nagplano kong maligo sa ilog. Nagluluto si Felo sa kusina ng mga oras na yon kaya nilapitan ko siya. Felo, hindi ka pa ba tapos dyan? Hindi pa ate. Bakit po? Ano, kasi gusto kong maligo sa ilog eh. Yayayain sana kita kung sasamahan mo ko. Hindi ka naman marunong lumangoy eh. Mamaya mapano ka pa dun. Alam mo naman na pareho tayong hindi marunong lumangoy ate. Nakakalakad na ako, Felo. Nung lumpo pa ako hangad kong makaligo sa ilog na yon. Sige na, samahan mo na ako. Sige na nga, sasamahan na kita. Kakain lang po tayo ng almusal natin tapos pupunta na tayo sa ilog. Sige, puntahan mo si Yana ha. Alam ko na gusto rin niyang sumama eh. Sige po ate. Ate Angel, paano kaya naging aswang si Aling Sonia? Hindi ko rin alam. Ewan ko ba, alam ko na magaling na manggagamot si Mang Martin dito sa atin pero parang mahirap para sa akin na paniwala ang aswang si Aling Sonia. Palagi tayong nagbibigay ng daing kay Aling Sonia. Ang daing na yon ay may asin at bawang pero bakit hindi siya nasusunog? Baka naman po kaya hindi siya nasusunog kasi nasaan yung tao siya. Naguguluhan din ako. Basta kahit sino man ang aswang na yan, handa akong kalabanin siya at patayin. Totoo po ba yung sinabi ni Mang Martin? Nakakilala ni tatay ang aswang na pumatay sa kanya? Opo. Ang naaalala ko lang nun, bago pa man sumalakay ang aswang na yan, dinala ako ni tatay sa loob ng kwarto. Sinabihan niya ako na darating ang kaibigan niyang traidor na isang aswang. Kung saan babanggitin na sana ni tatay ang pangalan ng aswang, dumating naman ito at mabilis na sinalakay ang tatay natin. Sana pala nabanggit ni tatay sa'yo ang pangalan para alam mo na kagad kung sino ang kalaban mo. Kaya nga eh, pero hindi natuloy. Nang gabing nawala si tatay at dinala ng aswang, dumating si Mang Martin para tulungan akong makatakas doon. Hindi niya naabutan ng aswang, huli na ang lahat. Malaki ang utang na loob natin kay Mang Martin. Kung hindi po dahil sa kanya, baka patay na po kayo ngayon.
Sabi mo 13 anyos ka lang noon at ako naman 1 taon lang. Oo, siyang tumulong sa akin para asikasuhin ka. Yang si Yana, huli na siyang umuwi dito kasi galing yan sa malayong probinsya. Namatay raw kasi ang mga magulang niya kaya umuwi siya dito sa lolo niya. Ah, ganun po ba? Pero hindi pa kami naging magkaibigan noon. Naging magkaaway pa kami pero habang tumatagal, napapalapit naman kami sa isa't isa. Kaya ngayon 3 taon pa lang kaming magkaibigan kahit matagal na kaming magkakilala. Ate, kakain na tayo. Luto na mga pagkaing niluto ko. Kumain na kami ni Felo at nang matapos ay kaagad siyang umalis para puntahan si Yana sa bahay nila. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Felo, hingal na hingal at namumutla. Oh, nasa na si Yana? Ang akala ko magkasama na kayo kasi ang tagal-tagal mo dun eh. Ate, nakita ko sila. Nakita mong ano? Nakita ko si Mang Martin at Yana, nakaluhod sa sahig habang nagsasamba sa isang maliit na rebulto. Ano naman masama doon? Katoliko tayo at natural may mga rebulto tayo. Hindi, kakaibang rebulto ang sa kanila. Rebulto na may 6 na buntot. Nabilang mo? Opo, kaya nga po ako natagalan kasi nagmasid pa ako sa mga ginagawa nilang dalawa eh. Pumatay kasi sila ng manok at tapos sabay nilang ininom ang dugo nun. Yung puso ng manok pinaghatian din nila. Ang liit ng puso ng manok tapos paghahatian pa nila? Imposible naman yung sinasabi mo. Nagsasabi po ako ng totoo ate. Nakasuot pa nga sila ng itim na damit eh. Alam mo po yung para silang mga miyembro ng kulto? Hay nako, ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Dapat kasi tinawag mo na lang si Yana para malaman nilang nandun ka sa labas at hindi yun nakikichismis ka lang. Angel, nandyan ba kayo? Ate, wag mong sasabihin sa kanya na pumunta ako sa bahay nila ha? Ano? Sige na po ate, wag mo pong sasabihin. Oo na, sige. Pagbuksan mo na siya ng pinto. Ate Yana, bakit po kayo na parito? Kasi itatanong ko lang sana kung may napadaan ba sa inyong dalawa dun sa bahay? Ha? Wala naman po. Walang umalis dito sa amin. Bakit ba Yana? Tamang-tama yayayain kitang maligo sa ilog. Gusto mo bang sumama sa akin? Ngayon na mismo? Nako, hindi ako pwede. Bakit naman? Kahit ngayon lang kasi gusto kong lumangoy dun eh. May inuutos si Lolo sa akin, tsaka marami akong gagawin ngayon sa bahay. Ano ba kasi ang mga gagawin mo at nang matulungan na kita? Gusto mo bang madiskubre ni Lolo na kaya mo nang maglakad? Hindi. Yun naman pala mamayang gabi pala, wag na kayong magluto ng uulamin dahil hahatiran ko kayo rito. Yana, bakit may tuguyang damit mo? Kasi nga kumatay kami ng manok dahil kaarawan ni Lolo ngayon. Alam mo ako pa nga talagang inutusan niyang gilitan ng liigang manok hindi naman ako marunong, nagtalsika ng dugo sa damit ko. Ito lang naman ang pinunta ko dito para sabihin sa inyo na magdadala ako ng ulam mamayang gabi. Umalis na rin siya kaagad nang matapos niyang sabihin yon. Pagkatapos noon, nabalitaan namin na binugbog raw ng mga tao si Aling Sonia sa kalsada. Mabilis kaming pumunta doon ni Felo para makita ang mga pangyayari. Nadatnan namin si Mang Martin, hinahampas ang babae ng latigo kahit nagmamakaawa na ito. Binalaan na kita noon pa man na huwag ka nang bumalik dito sa baryo namin pero matigas ang ulo mo. Ano bang balak mo ha? Balak mo talagang ubusin ang mga dalaga dito sa baryo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagmamakaawa ko, tama na. Hindi ko na kaya ang sakit ng paghampas mo sa katawan ko. Papatayin kitang babae ka. Ilabas mo na ang pagkaaswang mo para makatakas ka. Hindi niya mapapalabas ang kanyang pagkaaswang lolo dahil tirik ang araw. Hulihin na lang natin siya at ilagay dun sa barangay. Tapos mamayang gabi, susunugin natin ang kanyang katawan. Ha? Aling Sonia! Mang Martin, tama na po! Kawawa naman po si Aling Sonia! Wala naman siyang kalaban-laban sa inyo Kawawa? Hindi ba mas kaawa-awa ang mga dalagang nabiktima niya dahil nawalan sila ng buhay? Alam ko na malapit kayo sa babaeng yan, pero siya rin ang papatay sa inyo kapag tumagal! Tigilan niyo na po yan, Mang Martin. Aalis naman po si Aling Sonia Sige, hindi ko siya papatayin.
Pero siguraduhin mo lang na hindi ka nababalik. Naintindihan mo ba? Oo, aalis na ako. Parang awa nyo na, huwag nyo akong patayin. Hindi ko talaga alam ang mga pinagsasasabi nyo. Hindi ako aswang, hindi! Huling-huli na po kayo kaya huwag nyo nang ipagkaila. At sino ang nakakita sa akin? Wala naman eh. Naghahanap buhay lang ako sa pamamagitan ng panlilimos. Kay Angel lang naman ako nanghihingi at hindi naman sa inyo. Tama na po, Aling Sonia. Huwag na po kayong sumagot. Tayo na, Yana. Umalis na tayo. Kayo naman dalawa. Siguraduhin nyo lang na hindi ko na makikita ang pagmumukha ng babaeng yan dito. Dahil kung hindi, sa susunod na makita ko pa siya, papatayin ko na yan. Sige po. Nang magsialisan na ang mga tao, doon na namin kinausap si Aling Sonia. Nagpaliwanag naman ito sa akin kung paano humantong sa sitwasyon na sinaktan siya ng mga tao. Biglaan nga rin ang lahat. Dumating ang maglolong yun dito tsaka sinaktan nila ako. Kasi iniisip po nilang aswang kayo. Aswang? Paano naman ako magiging aswang? Ni isa wala naman nakakakita sa akin na may kinain akong tao ah. Sa akin nila isinisisi ang pangyayaring pagkamatay ng mga dalaga dito. Paano ko naman gagawin yon? Mahirap lang ako pero hindi ako mamamatay tao. Ang mabuti pa po umalis na lang po kayo at wag na muna kayong bumalik kasi po mainit pa po kayo sa mata ng mga tao. Oo, sige. Salamat nga pala sa pagligtas nyo sa akin sa mga masasamang nilalang na yon. Wala po yun. Umalis naman ang babae at hawak niya ang kanyang katawan na maraming sugat. Awang-awa kami pareho ni Felo sa kanya kaya lang wala kaming magawa dahil marami pa ring nakatingin sa amin. Hanggang sumapit ang gabi, maaga kaming nagpahinga pero kagaya ng palagi naming ginagawa, naghahanda at nagtatabi kami ng mga pangontra sa aswang. Hanggang sa kalagitnaan na naman ng pagtulog ko, nagising ako ulit sa malakas na pagtawag ni Felo sa pangalan ko. Ate! Ate Angel! Felo, ang babae nagpakita na naman siya sa akin. Ano na naman ba ang nangyari sa'yo sa panaginip mo, ate? Ang anting-anting ni tatay, gusto niyang kunin ko yun. Ano? Hindi bang sabi mo hindi mo pwedeng gamitin yun dahil hindi ka naman manunugis? Oo, pero yun ang sabi ng babae sa panaginip ko. Kukunin ko raw yun kasi yun ang dahilan para magkaroon ako ng kapangyarihan para mapatay ko ang aswang. Ano pong plano nyo? Gagamitin ko yon. Sandali lang, hahanapin ko lang ang baul na nilalagyan ni tatay ng anting-anting niya. Diyan ba nilagay ang anting-anting na yon? Oo, tinago ko yun dito eh. Sandali lang. Hinanap ko yon sa ibang parte ng drawer hanggang sa nakita ko yon sa pinakailalim. Kaagad kong kinuha ang maliit na kahon at inilipat sa papag. Dahan-dahan kong binuksan yon hanggang sa tumambad sa amin ang anting-anting na may palamuting ginto. Maliit lang ang anting-anting pero mabigat ito kapag hinawakan. Ang ganda naman po pala niyan, ate. Oo, sa lahat ng mga anting-anting ni tatay, ito ang kanyang iniingatan. May sentimental value kasi ito sa kanya. Minana niya pa ito sa lolo niyang manunugis. Ate, tignan mo oh, unti-unting lumiliwanag ang anting-anting. Oo nga ano, tama nga ang babae sa panaginip ko. Liliwanag nga talaga ang anting-anting kapag hinawakan ko. Ibig sabihin nito, nararapat na isuot ko ang bagay na ito. Siguro nga po. Kayo po kung anong gusto nyo, susuportahan lang naman kita ate sa mga bagay na gusto mong gawin eh. Alin ba ang mas pipiliin mong isuot? Ang kwintas na binigay ni Mang Martin o ang anting-anting na yan? Matagal ko nang hindi nasusuot ang kwintas na binigay ni Mang Martin sa akin. Sumasama kasi ang pakiramdam ko kapag nasusuot ko yun eh. Ate, pwede bang wag mong sabihin kay Ate Yana ang tungkol sa bagay na yan? At bakit naman? Alam mo napapansin ko lang parang may gusto kang sabihin tungkol kay Yana eh, pero parang hindi mo pa rin masabi sa akin. Sa totoo lang po kasi, malakas kasi ang kutob ko na may tinatago ang babaeng yun sa atin. Bigla po akong nawala ng tiwala sa kanya simula nung nakita ko ang kakaibang ginagawa nila ng lolo niya. Yung may ginagawa sila habang nakaharap sa rebulto na may 6 na buntot. Sige, itatago ko na lang sa kanya ang tungkol sa bagay na yan. Kung ano man ang iniisip mo kay Yana, sana hindi nga yan maging totoo.
Makalipas pa ang mga araw, nabigla na lang ako sa hindi pagbisita ni Yana sa bahay. Hindi rin ako dumalaw sa kanila kasi marami akong ginagawa. Naghahanda rin ako sa pagsalakay ng aswang sa amin tsaka inaaral ko rin kung paano ko magagamit ang anting-anting na yon. Palagi kong suot ang bagay na yon kahit naglalako kami ng daing. Hanggang sa nabigla na lang ako nang mahina akong siniko ni Felo. Nakita niya kasi si Aling Sonia at itinuro niya yon. Hala, bakit bumalik si Aling Sonia dito? Baka may makakita sa kanya na ibang tao, lagot talaga siya. Parang sumisenyas siya na lumapit ako sa kanya. Tara, samahan mo ko. Wag na ate, ikaw na lang ang lumapit sa kanya at magbabantay na lang ako dito kapag may paparating na mga tao. May mga tricycle na dumadaan kaya hindi naman yata nila makikita si Aling Sonia. Sige, mabuti pa nga. Basta tawagin mo ko kapag may paparating para makapagtago kagad si Aling Sonia, ha? Sige po, lapitan niyo na po siya. Angel, mabuti naman at natsyempohan rin kita rito. Aling Sonia, alam niyo naman po na galit ang mga tao sa inyo. Dapat hindi po muna kayo pumunta rito at pinalipas niyo na lang po muna kahit 1 linggo. Hindi ko na ito pwedeng patagalin pa. Meron akong ibibigay sa'yo. Ito. Ano naman po ang laman yan? Langis, ipainom mo yan sa kaibigan mo. Kaya na po? Bakit naman po? Para malaman mo na ang katotohanan. Ayokong sabihin kung sino siya dahil gusto ko na ikaw mismo ang makatuklas. Mag-iingat ka sa kilos na gagawin mo. Gusto ko lang din na paalalahanan ka. Hindi lahat ng mga kilos mo ay dapat mong ipaalam sa babaeng yon. Kahit magkaibigan pa kayo, matuto kang magsikreto. Ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin? Hindi ka maniniwala kapag sinabi ko sa'yo. Sige na, umalis ka na at umuwi. Pag-isipan mong maigi ang mga planong gagawin mo para hindi ka maisahan. Naguguluhan po ako sa mga sinasabi niyo eh. Pero sige, gagawin ko po ang inuutos niyo sa akin. Hindi naman po ito lason, ano? Pero mas higit pa sa lason ang mararamdaman mo kapag nalaman mo na ang totoo. Maiwan na kita. Ate, halika rito! Oo, nandyan na ako. Ano naman ang pinag-usapan niyo ni Aling Sonia? Ito may binigay siya sa akin. Langis daw yan. Sa bahay ko na ipapaliwanag kung para saan yan. Langis? Bakit ka naman niya bibigyan ng langis? Sa bahay na nga lang tayo mag-usap. Papalapit na ang mga tao sa atin eh. Sigurado kung binabantayan tayo kung sakaling makipagkita tayo kay Aling Sonia. Nang makarating naman kami sa bahay, binuksan ko na ang plastik na may laman raw na langis. Sandali akong napatigil habang nakatitig sa damit na ginamit para ibalot ang bote na may laman na langis. Ate, may problema po ba? Felo, nakita ko ng damit na ito eh. Po, saan niyo naman po nakita? Sa babaeng palagi kong napapanaginipan. Ito ang palagi niyang suot. Damit na kulay ginto, tapos may hoodie ito para matakpan ang buong mukha niya. Ito, tignan mo oh. Hindi ako pwedeng magkamali. Ano po bang iniisip niyo, ate? Hindi kaya ang babaeng nagpapakita sa panaginip ko si Aling Sonia? Malakas talaga ang kutob ko na siya at kaya niya binigay ang damit na ito para magpakilala sa akin. Oo nga ano, sa tingin ko po tama kayo. Naalala niyo po ba? Alam niyang nakakalakad na kayo kahit hindi niyo naman sinabi sa kanya. Posible nga kaya na siya ang babaeng yun? Siya rin ang bumasbas sa inyo para makalakad, ate. Kaya pala palagi niya akong binibigyan ng babala kasi tunay na nag-aalala siya sa akin. Pero hanggat hindi niya inaamin sa akin ang totoo, wag na muna tayong maging excited kasi baka nagkataon lang ang lahat ng ito. Ibig lang palang sabihin nun, may kapangyarihan si Aling Sonia. Pero ano po ba talaga siya? Malalaman din natin yan. Ito ang langis na sinasabi niyang ipainom ko raw kay Yana. Hindi ko alam kung bakit niya ako inuutusan na gawin yun. Pero susundin ko siya para raw malaman ko ang totoong pagkatao ng kaibigan ko. Alam ko na po, papuntahin natin si Ate Yana dito sa bahay tapos magpanggap kang may sakit. Magtitimpla po ako ng kape para ibigay sa inyong dalawa tapos ihahalo natin yan sa kape niya. Ang galing ng plano mo. Sige, yun ang gagawin natin. Pero ang tanong, kailan natin gagawin? Ngayon na po ba?
Pwede rin naman ngayon pero maghanda na muna tayo. Doon tayo sa kwarto ni tatay. Tatakpan natin ang mga gamit ni tatay sa kwarto para wala siyang makita. Bakit naman po kailangan takpan? Dahil hindi niya alam na may natitira pang gamit ang tatay. Sinabi ko kasi sa kanya noon na inilibing ko na yon. Sige po. Ano kaya kung mamayang 6:00 na lang ng gabi ano? Mas maganda ata kapag gabi para walang makapansin na pumunta siya dito sa atin. Kayo po kung ano ang plano niyo, susunod lang po ako. Tama, mamayang gabi na lang. May laman ang sinasabi ni Aling Sonia sa akin eh. Parang alam ko na kung anong gusto niyang ipahiwatig. Ano po ba? Sabihin niyo na rin po sa akin para naman updated rin ako. Alam mo sa totoo lang, ayoko naman sana itong isipin eh. Unang-una, isang manggagamot ang lolo niya, kaya hindi siya pwedeng maging aswang. Hala, pareho pala tayo ng iniisip ate. Ganon din ang naisip mo? Opo, naalala niyo po ba nung sinabi ko sa inyo na nahuli ko silang kumakain ng manok? Doon ko po naisip na aswang siya dahil kitang-kita ko ang pag-inom nila ng dugo. Bago pa man sumapit ang dilim, pumasyal ako sa bahay ng maglolo. Nadatnan ko silang seryosong nag-uusap sa labas ng kanilang bahay pero sabay din silang ngumiti sa akin nang makita nila ako. Angel, napasyal ka, iha. Wala lang naman po. Yayayain ko lang po sana si Yana na doon na maghapunan sa bahay. Talaga? Ano bang ulam nyo doon? Adobong kangkong, hindi ba paborito mo yon? Tsaka Yana, medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Gusto ko sanang makasamang kaibigan ko. Ayan, nagdadrama ka na naman. Sige ba, punta ako sa inyo mamaya. Alam mo, iha, ang saya-saya ko dahil magkaibigan kayo ng apo ko. Si Yana lang naman po ang nakipagkaibigan sa akin kahit lumpo ako eh. Yung iba po lumayo na sa akin dahil baka raw pumahawa sa pagkalumpo ko wala naman akong sakit. Hayaan mo na mga yan. Ganyan talaga mga tao kapag walang magawa. Kaya nga lolo, madalas kong pinapalakas ang loob ni Angel eh. Masaya ako, iha, dahil nung sinalakay kayo ng aswang, nagawa niyong protektahan ang sarili ninyo. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa yun dahil lumpo ka. Pero tunay nga na may kakaiba kang kakayahan. Secret lang namin ni Angel yon. Alam niyo po kapag nakaharap ko ang aswang na yan, naku ewan ko na lang, papatayin ko talaga sila lalong-lalo na ang aswang na pumatay sa tatay ko. Gusto ko man sanang tumulong pero may kasunduan ako sa mga aswang. Gusto ko rin na mamuhay ang apo ko ng maayos. Kaya kahit na may magagawa ko laban sa aswang, hindi ako nakikialam. Nang akmang tatayo ang matandang lalaki, nakita kong nasagi ang kanyang likuran sa upuan. Napangiwi ang matanda sa sobrang sakit kaya nilapitan ko naman siya para hawakan ang likod niya. May nakapa ako at alam ko kung ano yon. Isang malaking sugat dahil bigla siyang lumayo sa akin at napangiwi sa sakit nang mahawakan ko yon. Anak nang... Bakit mo naman hinawakan ang sugat ko? Naku, pasensya na po. Alam mo naman masakit eh. Lola naman, wag niyong pagalitan si Angel. Hindi naman niya sinasadya ang pangyayari. Ang mabuti pa pumasok na nga po kayo sa loob nang makapagpahinga na kayo. Pasensya na po talaga, Mang Martin. Sobrang sakit. Gumagaling na nga sana ito, kaya lang hinawakan mo pa. Hindi nga po sinasadya ni Angel eh. Pumasok na po kayo sa loob, Lolo. Na paano bang likod ng lolo mo? Ewan ko ba sa matandang yan? Palibhasa kasi sobrang pasaway. Nadulas dun sa ilog at tumama ang likod niya sa bato. Ilang araw na niyang tinitiis yan eh. Kahit ilang langis ang ipahid niya dyan, ang tagal pa rin gumaling ng sugat niya. Ah, ganun ba? Sige, aalis na ako ha. Punta ka na lang sa bahay mamaya. Oo, mamayang 6:00 darating ako. Nagpaalam na ako sa kanya nang umalis ako ng hapon na yon. Hanggang sumapit naman ang gabi, ginawa na namin ang aming plano. Dumating si Yana sa bahay at umarte kong nanginginig sa higaan. Diyos ko Angel, anong nangyari sa'yo? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Felo, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sige po ate. Ano ba kasi ang nararamdaman mo? Ikaw naman eh.
Basta bigla na lang sumama ng husto ang pakiramdam ko. Nilalamig ako na hindi ko maintindihan. Ayan na, bumalik na si Felo. May dala siyang kape. Uminom ka muna. Ate, nandito na po ang kape mo. Ate Yana, ito rin po sa inyo oh. Unahin mo na muna ang ate mo. Sige na. Akin na ang kape, Felo. Kaagad ko namang hinigop ang kape at nagpanggap na maayos na ang pakiramdam ko. Nakita kong dun lang nakahinga ng maluwag si Yana. Gusto pa niya sana akong punasan kaya lang hindi na ako pumayag. Ate Yana, magkape po muna kayo. Sige, ito kasing ate mo hindi ko maintindihan kung bakit laging nagkakasakit. Kung kailan nakakalakad na siya tsaka pa siya nagkakaganyan. Ewan ko nga kung anong nangyayari sa akin. Ang sarap ng pagtimpla mo ng kape, Felo ah. Manamis na miss ah. Sige po, ubusin niyo lang po, Ate Yana. Alam mo ba, Yana, sa 3 taon na pagkakaibigan natin, sobrang nagpapasalamat ako dahil kahit hindi mo ko tanggap nung una, nagawa mong unawain at mahalin ang kapansanan ko. Oo naman, tsaka wala naman akong pinipili na kakaibiganin eh. Basta ba mabuting tao ka lang, bakit naman hindi? Teka, ano bang nangyayari? Parang, hindi, nangangati ang katawan ko ah. Ate Angel, ayan na ata ang sinyalis. Isarado mo ng pintuan ng kwarto. Dalian mo. Anong ginawa mo sa akin? Mga walang iya kayo! Hindi, unti-unting nagbabago ang anyo niya. Hindi nagtagal naging aswang na si Yana. Humaba ang kanyang mga kuko, naging mapula ang kanyang mga mata at naging nakakatakot ang kanyang muka. Mabilis kong kinuha ang aking buntot pagi para paluin siya nito pero nagawa pa rin itong umilag at malakas na tumalon papunta sa labas ng bintana. Nakatakas po siya, ate! Aswang si Hana? Sinasabi ko na sa'yo eh, aswang talaga sila, ate! Tara, silipin natin sa bintana! Sige! Hindi! Nandito rin si Mang Martin! Nakita niyang naging aswang na ang kanyang apo pero wala siyang ginawa! Tama nga talaga ako! Lalabanan natin sila gamit itong buntot pagi na ito. Kukuha lang po ako ng asin, ate. Tara, lumabas na tayo. Handa ka na ba, Felo? Handang-handa na po ako. Lumabas na kami ng bahay at hinarap silang maglolo. Nakita ko ang itim na tungkod ni Mang Martin. Matalim niya akong tinitigan ng mga oras na yon. Nasa likuran pa niya si Yana na parang nagtatago. Tama nga sana ang desisyon ko noon. Dapat pinatay na kita kaagad kasabay ng tatay mo. Hayop ka? Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Oo, ako ang pumatay sa tatay mo. Ako ang aswang na kinamumuhian mo. Ngayong nagkaharap na tayo, ano ang gagawin mo? Makakaya mo ba akong labanan para maipaghiganti ang tatay mo? Oo, at papatayin kitang halimaw ka. Hindi ako papayag na sisirain mo lang ang pangalan ko dito. Mamamatay kayong dalawang magkapatid na walang nakakaalam. Biglang nagpalit anyo si Mang Martin bilang isang aswang at sumalakay sa amin. Sinabuyan siya ni Felo ng asin at bawang kaya natamaan ito sa muka. Doon na ako tumalon ng mataas at pinalo siya ng buntot pagi. Nagtagumpay naman akong tamaan siya sa likod. Lintik kang babae ka! Konti na lang masasakop na namin ang baryo na ito. Pero paano ka biglang nakalakad? Dahil kailangan ko munang patayin kayo, mga walang hiya kayo. Mag-isa ka na lang, kaya hindi mo kami mapapatay. Hindi mananaig ang isang lumpo na kagaya mo sa akin. Kung ganun, subukan natin. Sayang, itinuring kitang kapatid pero masama ka palang hayop ka. Ni minsan, hindi kita itinuring na kaibigan. Wala kang bilang sa akin, Angel! Wala! Lumipad naman si Yana para sumalakay sa amin ni Felo. Sinigurado kong hindi niya masasaktan ang kapatid ko. Nasa likuran ko si Felo at nagsaboy lang ng asin at bawang. Habang naglalabanan kami ni Yana, bigla namang dumating si Aling Sonia. May bitbit siyang pangontra at hinarap niya ang aswang na matandang lalaki. Ano naman ang pakiramdam na ginawan ko talaga ng paraan para mailabas lang ang pagkaaswang niyo? Sinabi ko naman sa'yo si Angel ang papatay sa aswang na kagaya mo. Isa kang aswang na harimondon kaya alam kong malakas ka, pero mahina ka na dahil sa edad mo. Ngayon, subukan natin kung sino ang mas malakas sa atin.
Sige, matatapos ka na ngayong gabi. Papatayin ka ng ate ko! Hayop kang matanda ka! Tatapusin kita, Yana! Nagtulungan kaming tatlo sa pagsalakay sa mga aswang. Karit at buntot pagi ang gamit ko sa pakikipaglaban. Nagawa kong kalmutin ni Yana, pero nagawa ko siyang sugatan ng karit kaya sunod-sunod ang pag-angil nito. Bumaksak siya sa lupa nang magilitan ko ng karit ang kanyang pakpak. Ah! Buwisit kang babae ka! Magpaalam ka na sa lolo mo! Wag! Tama na! Kailangan mong mamatay dahil mga masasama kayo! Wag! Angel! Hindi na ako nakinig sa kanya at pinutol ko ang ulo niya gamit ang karit. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Aling Sonia at nakita ko siyang nakikipaglaban sa aswang na Harimondon. Isa kang aswang! Panahon na ng paniningil ko! Pinatay mo ang apo ko, kaya isusunod kitang babae ka! Ate, sasabuyan ko siya tapos sugurin mo siya ng buntot pagi mo! Oo, sige, Felo! Tapusin mo na ang laban, Angel! Patayin mo na siya! Kitang-kita ko noon kung paano nyo kinaladkad ang tatay ko. Walang ya talaga kayong aswang kayo. Pangalan mo pala ang dapat nababanggitin ng tatay noon. Masakit pa rin sa'yo ang nangyari? Kung ganon, sumunod ka na sa tatay mo para magkasama na kayo sa impyerno! Sumugod sa kinaroroonan ko ang aswang at tumalon nito sa ere para tarakan ako ng kanyang mahahabang kuko. Napailag naman ako. Biglang lumitaw ang anting-anting ni tatay na suot ko kaya nakita ko siyang umatras at tinakpan ang kanyang mga mata. Malakas siyang sumigaw na parang nasasaktan. Nakikita ko kung paano siya nagwawala habang lumalaban sa ilaw ng anting-anting hanggang tuluyan siyang nasunog at naging kalansay ang kanyang katawan. Hala! Paano yun nangyari, ate? Hindi ko rin alam. Ang bilis ng pangyayari. Nagawa ko silang patayin. Sa wakas, nabigyan ko na rin ng hustisyang pagkamatay ni tatay. Oo nga, ate. Tsaka may kapangyarihan ka na. Ang anting-anting ni tatay magagamit mo yan para mapatay ang mga aswang. Tama nga ako. Ikaw ang susunod na magiging manunugis. Aling Sonia, may itatanong po sana ako sa inyo. Kayo po bang babaeng nagpapakita sa panaginip ko? Oo, isa akong babaylan at dati pa man ako ang pumoprotekta sa tatay mo. Ginawa ko ang lahat para mahanap kita nang sa ganon maipagpatuloy mo ang nasimula ng ama mo. Maraming salamat po sa ginawa niyo para sa akin. Himalang nakalakad po ako dahil sa inyo. Hindi himala ang pagkakalakad mo, iha. Hindi ka naman talaga lumpo. Isinumpa ka lang para maging mahina dahil alam ng mga aswang na mas hihigitan mo pa ang tatay mo. Si Mang Martin, siya yata ang naglagay ng sumpa sa akin. Tama ka, walang iba dahil siya lang naman ang may galit sa inyo. Napatay kasi ng tatay mo ang buong lahi niya noon kaya siya gumaganti. Nagsimula siyang mambiktima noong naramdaman niyang nandito ako. Umaasa kasi siya na kapag nakahigop siya ng lakas ng mga tao, madadagdagan ng lakas niya. Maraming salamat pa rin po sa lahat. Kung hindi kayo nagpakita sa akin sa panaginip ko, hindi ko po matutuklasan na kaya ko palang gamitin ang anting-anting na ito. Bukas na bukas, bibigyan kita ng basbas. Para saan po? Para maging ganap ka ng manunugis kagaya ng tatay mo. Napangiti naman ako ng mga oras na yon. Sumapit nga ang umaga, ginawa ni Aling Sonia ang basbas niya sa akin. Marami ang nakaalam na ako ang pumatay sa aswang dahil nakausap na pala ni Aling Sonia ang ibang tao at may naniwala rin sa kanya. Nagpapasalamat ang mga tao sa akin dahil pinatay ko ang salot sa aming baryo. Sa ngayon po, Miss Winnie, mas lalo pang nadadagdagan ang karunungan ko sa pagiging manunugis. Dumadayo rin ako sa iba't ibang baryo para pumatay ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power po sa inyong channel. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Bago ko po tapusin ito, gusto ko pong mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Malia Torres from Taiwan,
Miss Anne Gray from New Zealand, Miss Filipina Palsario from Germany, Ma'am Emily Servano, Miss Lisa Takada, kay Ma'am Cristina de los Reyes, kay Miss Lisa Mendoza na avid listener po natin from Dubai, kay Mrs. Diesta ng Botolan, Zambales, Miss Milona Quiroga from Zamboanga del Sur, kay Claire Jaren, Miss Charilyn Granada at sa Ampat Family, Miss Lisa Quezon, Noemi Garcia Pabunan, Miss Rosalyn Isip from Japan, kay Idol Ashtin Olviga na lagi pong nag-heart sa mga upload natin, Miss Marie Chris Linab, Chris Gel Mamado, Miss Carol Manzano Abrigo, kay Sir Jenmer Garcia, Miss Bernadette Arcalas from Cook Islands, kay Bingbing Acevedo, Gabriel Endoso at Justine Grace Dignos from Hong Kong, kay Letty Dukay, kay Jennifer Wan at sa fiancé niyang si Richard Toledo, si Miss Rowena Ausa at sa Ausa family at kay Ma'am Sherna Dokot na magbe-birthday sa June 28. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like at nag-comment po sa ating mga kwento. Sa susunod po ay pipilitin kong ma-shoutout ang iba pa nating listeners. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.